Parang ngumiti lang kayo, hindi kayo sumagot. Information Nangiti lang, overload. nangiti lang kayo. Well, anyway, we have to move forward, no? Iiwanan na po muna natin yung transfiguration na yan unless meron hong insistent public demand na majority of you would want us to go back again, and I'm willing to do that. No problem po. Kung gusto nyong balikan natin yon, pabalikan ko po yon. At kung sa inyong talakayan naman po ay maliwanag na, hindi na ho natin babalikan para makamove forward tayo. But for tonight, let us so share ko po sa inyo yung aking screen. So babasahin no natin yung Matthew chapter 17 at magi-start to tayo sa verse 14, and then pagkatapos so ay babasahin din natin yung nandun sa account ng Mark na kaparehas nung account na ito sa Matthew chapter 17 starting verse 14. And then we will compare the two. Yung pong account sa Matthew at saka yung account doon sa Mark. And let us see the similarities and the difference, no? Nung pong the same event, the same account, pero may mga pagkakaparehas at mayroong pagkakaiba. At titingnan ho natin yung mga significance ng mga pagkakaparehas at pagkakaiba na yon. Pero bago po yan, tayo po'y manalangin muna. Ama naming Diyos na nasa langit, narito po kami na yung mga anak muling lumalapit sa iyo sa mga oras na ito. Sapagkat alam po namin, O Diyos, na nais mo na kami ay matuto at maunawa ng iyong mga salita. Kung kaya't alam namin na kami ay hindi mo pagdadamutan ng karunungan upang ito ay aming maintindihan. Kung kaya tinihiling po namin na bigyan mo kami ng kaliwanagan, tulungan mo po ako, ang iyong tagapaghatid, at ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa gabing ito. Tulungan mo po kaming lahat, aming Ama, upang maunawaan namin ang bahaging ito ng Matthew chapter 17 na tatalakayin namin ngayong gabi. Maraming pong salamat sa iyo, aming Ama. Napakabuti mo sa amin, napakatyaga mo sa amin, napakahaba ng pasensya mo sa amin, at tunay, O Diyos, na nag-uumapaw ang iyong habag at biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. So basahin nun natin Matthew 17 verse 14. At ito po ay pagkatapos nung transfiguration, ito po ang sinabi, no? As they came up to the crowd, referring ho ito kay Peter, James, and John, and Jesus Christ, no? As they, yung they doon, yung apat na yon. As they came up to the crowd, a man approached Yeshua, kneeled down in front of him, and said, "Sir, have mercy on my son, because he is an epileptic and has such terrible fits that he often falls into the fire or into the water. I brought him to your Talmidim, to his disciples, no? But they couldn't heal him." Verse 17, Yeshua answered, "Perverted people, without any trust, how long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him here to me." Verse 18, Yeshua rebuked the demon, and it came out of the boy, so that from that moment he was healed. Then the Talmidim went to him privately and said, "Why couldn't we drive it out?" He said to them, "Because you have such little trust. Yes, I tell you that if you have trust as tiny as a mustard seed, you will be able to say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Indeed, nothing will be impossible for you."
If you notice, yung verse 21 po, sa ibang Bible po, walang verse 21. Ito pong complete Jewish Bible na ito ay walang verse 21. Verse 22 na kagad. So 20 tapos 22 na kagad. Wala po yung 21. Sa ibang Bible, meron pong verse 21 pero naka-open and close parenthesis. Na ang ibig sabihin po niyan, pagka ganon, tatandaan niyo sinabi ko po sa inyo, pag naka-open and close parenthesis ang isang verse, ibig sabihin po hindi sila sigurado kung talagang kasama yung verse na yon doon po sa pagkakasunod-sunod ng mga talata. Verse 22, as they were going about together in the Galilee, Yeshua said to them, the Son of Man is about to be betrayed into the hands of people who will put him to death, and on the third day he will rise. And they were filled with sadness. When they came to Capernaum or Capernaum, the collectors of the half shekel came to Caiaphas and said, doesn't your rabbi pay the temple tax? Of course he does, said Caiaphas or Peter. When he arrived home, Yeshua spoke first. Shimon, what's your opinion? The kings of the earth, from whom do they collect duties and taxes? From their sons or from others? From others, he answered. Then said Yeshua, the sons are exempt. But to avoid offending them, go to the lake, throw out a line, and take the first fish you catch. Open its mouth, and you will find a shekel. Take it and give it to them for me and for you. So punta ho tayo doon sa account naman sa Mark. Verse 14, no? Verse 14 then, Mark chapter 9. When they got back to the Talmidim, they saw a large crowd around them and some Torah teachers arguing with them. As soon as the crowd saw him, they were surprised and ran out to greet him. He asked them, what's the discussion about? One of the crowd gave him the answer, Rabbi, I brought my son to you because he has an evil spirit in him that makes him unable to talk. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, grinds his teeth, and becomes stiff all over. I asked your Talmidim to drive the spirit out, but they couldn't do it. People without any trust, he responded. How long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him to me. They brought the boy to him, and as soon as the spirit saw him, it threw the boy into a convulsion. Yeshua asked the boy's father, how long has this been happening to him? Ever since childhood, he said. And it often tries to kill him by throwing him into the fire or into the water. But if you can do anything, have pity on us and help us. Verse 23, Yeshua said to him, what do you mean, if you can? Everything is possible to someone who has trust. Instantly, the father of the child exclaimed, I do trust. Help my lack of trust. When Yeshua saw that the crowd was closing in on them, he rebuked the unclean spirit, saying to it, you deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and never go back into him again. Shrieking and throwing the boy into a violent fit, it came out. The boy lay there like a corpse, so that most of the people said he was dead. But Yeshua took him by the hand and raised him to his feet, and he stood up. After Yeshua had gone indoors, his Talmidim asked him privately, why couldn't we drive it out? He said to them, this is the kind of spirit that can be driven out only by prayer. So, on your screen, makikita nyo po, pinagtapat ko yung Matthew chapter 17 tsaka Mark 9 para mas madali nating ma-visualize, makita kung ano yung pagkakaparehas at pagkakaiba nila. But of course, tatalon-talon ho tayo sa 17 tsaka sa 9, no? Matthew 17 at tsaka sa Mark 9. So let's go back to Matthew 17 verse 14. As they came up to the crowd, a man approached Yeshua, kneeled down in front of him. Pag tinignan natin doon sa Mark 9 sa verse 14, ang sabi diyan, when they got back to the Talmidim, they saw a large crowd around them,
and some Torah teachers arguing with them. So nakita niyo po yung pagkakaiba, no? Doon sa chapter 17, Matthew 17 verse 14, merong kagad lalaking nag-approach kay Jesus Christ. Sa Mark chapter 9, ang umpisa niya ay may nakita silang malaking crowd na kung saan ay nagtatalo-talo, no? Nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo. 'Yun ang dinatnan nila. Sa Matthew 17, may lalaking lumapit sa kanya. Verse 15, and said, "Sir, have mercy on my son, because he is an epileptic and has such terrible fits that he often falls into the fire or into the water." Verse 15 ng Mark 9, as soon as the crowd saw him, they were surprised and ran out to greet him. No? Which is not in the book of Matthew. Yung ano pong yun, yung statement na yon. Verse 16 ng chapter 17 ng Matthew, I brought him to your Talmudim, but they couldn't heal him. Sa verse 16 naman po ng Mark 9, he asked them, what's the discussion about? Okay, bago ho tayo lumipat dun sa kabilang slide, bibigyan ko lang ho muna ng emphasis itong verse 15 sa Matthew chapter 17. Kasi ang sabi po dyan, no, babasahin ko lang ulit yung verse 14. As they came up to the crowd, a man approached Yeshua, kneeled down in front of him and said, Sir. Now, ito po ay complete Jewish Bible ang aking ginamit na Bible dito. Sa ibang Bible, sa ibang translation ng Bible, ang makikita po yung ginamit diyan ay hindi sir, kundi ang ginamit diyan ay Lord. At mapapansin niyo rin na ang word na Lord ay naka-capital letter ang L. Which means kapag ka po naka-capital letter yung L dun sa Lord, siya po ay lumalabas na siya ay isang title. No? Pero in the original Greek language po kasi ay hindi siya yung Lord na capital letter. Kundi yun po ay Lord na small letter na kapag tinranslate mo rin into another English word, yun ay Sir. So kaya yung lalaking lumapit sa kanya ay lumapit sa kanya na merong paggalang. Kaya ang tawag kay Jesus Christ ay Sir. Sa ibang English translation, Lord, hindi nakakapital. So bakit ko po binibigyan ng pansin yon? Kasi kapag ang binasa natin ay Lord na nakakapital at siya ay title, ang unang papasok sa ating isip kagad ay yung lalaki na lumapit kay Jesus Christ ay kinikilala kagad si Jesus Christ na siya ay Diyos at siya ay Messiah. Pero sa totoo, at this point in time, si Jesus Christ po ay hindi naman siya kinikilala noon na siya ay divine, na siya ay Diyos. Siya ay, tandaan natin, ang pagkakilala kay Jesus Christ sa mga time na ito, siya ay isang sadik. Pagka isang sadik, ang ibig sabihin, siya ay kinikilala na isang Jewish holy man that performs miracle healing. So ganun ang pagkakilala kay Jesus Christ. Kaya wag po nating ipagkakamali. Kasi tayo, sa panahon natin ngayon, si Jesus Christ, ang pagkakilala na natin sa Kanya, siya ay divine, siya ay Diyos, siya ay Messiah. Kaya ito pong scriptures na ito ay ini-interpret natin, iniintindi natin kung papaano siya naiintindihan nung mga tao noon, hindi sa panahon natin ngayon. Kaya yung word na sir na yon, yun po ang proper. So ibig sabihin, itong taong lumapit kay Jesus Christ na ito, itong lalaking lumapit kay Jesus Christ, hindi siya kinikilala bilang Messiah, bilang Diyos, bilang divine. Kundi lumapit siya kay Jesus Christ dahil sa panahon na yon, ang pagkakilala nila kay Jesus Christ, siya ay isang sadik. Ibig sabihin, isang Hudyo na nagpapagaling ng mayroong karamdaman, nagpe-perform ng miracle. So kaya hindi po siya lumapit kay Jesus Christ na ang pagkakilala niya kagad kay Jesus Christ ay divine,
or Diyos, ang pagkakilala kay Jesus Christ ay Messiah. Kundi ang pagkakilala niya lang kay Jesus Christ, siya ay isang sadik na nagpapagaling ng mayroong karamdaman. Kaya bilang pagbibigay galang kay Jesus Christ, tinawag niya si Jesus Christ ng Sir. Sa ibang English translation, tinawag na Lord, pero hindi capital letter. Kaya kapag dun sa ibang translation, tiningnan niyo po na naka-capital letter yon, hindi po yun ang tamang pagkakasalin. Dapat yun small letter L o kaya dapat Sir. Okay? So maliwanag na po yun, no? Sabi niya, have mercy on my son because he is an epileptic and has such terrible fits that he often falls into the fire or into the water. So, dito sa Matthew, makikita natin na ang lapit ng lalaki ay ang anak niya ay may karamdaman. At ang karamdaman nito ay epileptic. Okay? Epileptic, no? Yun ang karamdaman ng kanyang anak. Kasi makikita na natin, pagdating sa Mark 9, iba ang pagkakasabi dun sa Mark 9. So, sabi dito sa verse 16, Matthew 17, I brought him to your Talmudim, but they couldn't heal him. So, ito pong account na ito, hindi na kino-question dito kung gustong magpagaling ni Jesus Christ at kung kaya niya bang magpagaling. Wala na pong question doon dahil alam na nila na si Jesus Christ ay gustong magpagaling at kayang magpagaling. Ang in question dito ay yung mga disciples niya. Kasi yung mga disciples niya ay hindi sila makapagpagaling. So hindi kino-question dito ang kakayahan at kagustuhan ni Jesus Christ na magpagaling. Ang kino-question po dito ay yung kakayahan ng mga disciples na sila ay makapagpagaling ng may karamdaman. No? So, kaya yung punta po tayo sa Mark 9. Nakita natin sa Mark 9 na iba yung iba yung pagkaka-approach ni Mark dito. So, nung pagbaba nila, may nakita silang malaking crowd at nagkakaroon ng mga pagtatalo. At nung nakita nila si Jesus Christ nung bumaba dun sa bundok, nilapitan nila, nagtakbuhan sila at binati si Jesus Christ at tinanong sila ni Jesus Christ, ano ang inyong mga diskusyon? So punta na tayo sa susunod na verses. Sabi ni Jesus Christ dun sa Matthew 17 verse 17, Yeshua answered, perverted people without any trust. How long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him here to me. So sino ho yung kinakausap ni Jesus Christ dito? Na sinabihan niyang perverted people without any trust, how long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him here to me. So sino ang sinasabi niya rito? Yung mga disciples ba? Yung bang tatay? Yung bang crowd? Sa Matthew chapter 17, ang ina-address ni Jesus Christ dito ay yung mga disciples. Makikita natin ang pagkakaiba niyan sa Mark 9. No? Tuloy natin. So sabi ni Jesus Christ, no, perverted people without any trust. He was talking to his disciples, ha? Tandaan niyo po, he was talking to his disciples. Sinabi niya doon sa kanya mga disciples, without any trust. How long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him here to me. Verse 18, Yeshua rebuked the demon and it came out of the boy so that from that moment he was healed. So, yung tatay, nung pinresent yung kanyang anak, ang sinabi niya, merong epileptic. Epileptic yung anak niya. Pagdating sa verse 18, nirebuke ni Jesus Christ yung demon. So, ibig sabihin, yung kalagayan ng bata ay napoposes siya ng demon. Pero sa paningin ng tatay, siya ay may karamdamang epileptic. Epileptic yung anak niya. Okay? Bakit ho ganon? Bakit ganon? Mali ba yung tatay at tama si Jesus Christ? O mali si Jesus Christ, tama yung tatay? O parehas silang tama? O parehas silang mali? Alin ba ang tama? No? Well,
sa panahon nila Jesus Christ, during the first century, kapag ang isang tao po ay epileptic, ang tingin po ng mga tao doon, siya ay napoposes ng evil. Kasi nung time po nila, hindi pa naman ganoon ka-advance ang medicine, ang siyensya. Kaya hindi nila alam na kung anong uri ng sakit yung epileptic na yon, yung epilepsy. Hindi nila alam kung anong uring sakit yon. Kaya ikino-connect nila yon sa evil possession. Okay? Verse 19. Kaya hindi po mali si Jesus Christ, hindi rin mali yung tatay. Pareha silang tama, kaya lang nanggagaling sila sa magkaibang perspective. All right? Verse 19. Then the Talmudim went to him privately and said, "Why couldn't we drive it out?" So nakita nila, kitang-kita nila nung si Jesus Christ ni-rebuke yung evil spirit na agad yung bata no? Gumaling agad yung bata So kaya naging curious kaagad yung mga disciples niya. Ibig sabihin, tinry ng mga disciples na i-rebuke yung evil spirit, pero bakit hindi nila mapalayas? Now, on the part of Jesus Christ, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila sa verse 17, they are without trust. So, ang tinitingnan ngayon dito ay yung trust, na walang trust yung mga, sino po ang walang trust? Yung bata, yung tatay, yung crowd, o yung mga disciples? Lumalabas sa Matthew 17, ang tinutukoy ni Jesus Christ na walang trust, yung mga disciples. Kasi yung sa verse 17, ang kausap niya yung mga disciples Ang pinatungkulan niya ng without any trust ay yung mga disciples. Okay? So, now, meron pong dito, meron tayong magiging katanungan. Ano bang uri ng trust ang hinahanap ni Jesus Christ? Ibig bang sabihin walang trust talaga yung mga disciples? O meron pong ibang hinahanap na trust si Jesus Christ sa kanila? Mga kapatid, titingnan natin siya doon sa kanilang lengguwahe noon. Ang ginamit na Greek word, mga kapatid, diyan sa word na trust ay pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. Nung tinranslate na po yan sa English, nagkaiba-iba na. Meron pong gumamit, katulad nito, yung Complete Jewish Bible, ang ginamit na word na English dun sa pistis ay trust. Meron po naman na ang ginamit na English word doon sa pistis ay belief. Meron naman po na ang ginamit na English word doon sa pistis ay faith. So, sa Bible po, ang faith, ang trust at belief, iisa ang pinanggalingang word nun at yun po ay pistis. Sa madalit salita, sa kanilang kapanahunan, sa time ni Jesus Christ in the first century, yung word na faith, belief, and trust, iisa lang ang word na ginagamit sa kanila at yun po ay pistis. Ngayon, pagdating sa panahon natin, nagkaiba-iba na po. Iba ang ibig sabihin ng trust, iba ang ibig sabihin ng faith, iba ang ibig sabihin ng belief. So ang question ngayon, alin ang mas tama? So i-analyze natin. I-define natin ngayon kung ano ibig sabihin ng trust, ng belief, at saka ng faith. Sa pagkaunawa natin sa panahon natin ngayon. Unahin natin ang trust. Sa Tagalog is pagtitiwala. Pag sinabi nating trust o kaya pagtitiwala, ibig sabihin kapag ikaw ay nag-trust at ikaw ay nagtiwala, ibig sabihin nun, ikaw ay walang kaduda-duda. Walang kahit anong pasubali. Siguradong sigurado ka dahil nagtiwala ka. Yun ang ibig sabihin po ng trust, no?
na wala kang pag-aalinlangan, wala kang pagdududa, wala kang kahit anumang pasubali, tiyak na tiyak ka dahil ikaw ay naglagak ng iyong tiwala. Yun po ibig sabihin ng tiwala. Yun naman pong belief or paniniwala. Anong ibig sabihin naman ng paniniwala? Ang paniniwala, ito po ay, kunyari, naniniwala ka na si Jesus Christ ay nag-exist. Katulad do ang mga Islam, ang mga Muslim, sila po ay naniniwala kay Jesus Christ. Pero hindi sila nagtitiwala. Okay? So kaya malaki, iba po yung trust sa belief. Sila ay naniniwala pero hindi sila nagtitiwala. So they believe in Jesus Christ, but they don't trust. Kaya hindi nila ginagalang pa nga nila si Jesus Christ eh. Para sa kanila isang magaling na propeta si Jesus Christ. So naniniwala sila na si Jesus Christ ay nag-exist, si Jesus Christ ay isang magaling na propeta, no? Pero hindi sila nagtitiwala. Okay? Now, ano naman yung faith? Yung faith naman po ay may kaugnayan naman sa hope. O bago ko po i-define yon. So ibig sabihin, pwede ngang isang tao naniniwala kay Jesus pero hindi nagtitiwala. Okay? Now, katulad nga po yung binigay ko example, si Jesus Christ, ay yung mga Muslim, naniniwala pero hindi nagtitiwala. Ang pangatlo po ay yung faith. Ano naman po yung faith? Pananampalataya. No? Pananampalataya. So, ang pananampalataya naman po ay merong kaugnay, no? Doon po sa pag-asa or sa English ay hope, no? So kaya yung tao ay pwedeng umaasa pero hindi siya naniniwala na mangyayari yung kanyang inaasahan. Pwedeng siya ay umaasa or meron siyang hope pero hindi siya nagtitiwala na yun ay mangyayari. Meron lang siyang hope. So, kaya po sa panahon natin ngayon, yung pong trust, yung belief at saka yung faith ay magkakaibang ibig sabihin sa panahon natin ngayon. Pero sa panahon ni Jesus Christ, yung pong trust, yung belief at yung faith, iisa po yun, pistis. Sa madalit salita, anong trust ang hinahanap ni Jesus Christ dito? Ano yung kulang doon sa mga disciples? Bakit hindi nila mapalayas yung masamang espiritu doon sa bata? Ano ang kulang sa kanila? Ano ang wala sa kanila? Ano ang hinahanap ni Jesus Christ sa kanila? So ang hinahanap po ni Jesus Christ sa kanila mga kapatid ay yung pong pistis. Ano ibig sabihin? Kung sa panahon natin ngayon, ang hinahanap ni Jesus Christ sa kanila, kayo ay umasa, kayo ay manampalataya, kayo ay magtiwala, kayo ay umasa, no? So ibig sabihin, ang hinahanap ni Jesus Christ, hindi yung maniniwala ka lang, hindi ka naman nagtitiwala. Ang hinahanap ni Jesus Christ, hindi yung nananampalataya ka lang, pero hindi ka naman nagtitiwala. So, kaya ang hinahanap ni Jesus Christ ay yung po, kasi iintindihin natin siya doon sa panahon nila. Iintindihin natin siya doon sa salitang pistis. So, ang hinahanap ni Jesus Christ sa kanila, ikaw ay manampalataya, ikaw ay maniwala, at ikaw ay magtiwala. Kasi yung pong tatlong salita na yon, iisang salita lang sa kanila yon, which is pistis. Kaya possible po mga kapatid, na kaya hindi ma-drive out nung mga disciples na ito yung pong evil spirit dun sa bata dahil pwedeng sila ay nananampalataya pero hindi nagtitiwala.
Pwedeng sila po ay naniniwala pero hindi nagtitiwala. Ang kailangan ni Jesus Christ ay nandoon po yung pagtitiwala. Okay? Kaya mas tama yung ginamit na English word ng Complete Jewish Bible na ang inilagay po dito is trust. Pero tandaan natin, ang word na ginamit diyan, pistis, at yung word na pistis ay sa panahon natin ngayon, tatlong salita po yon. Yung pong pagtitiwala, yung pong paniniwala, at yung pananampalataya. Kailangan magkakasama sila. Kailangan magkakasama po yung trust, yung belief, at saka yung faith. Hindi pwedeng may faith ka pero wala kang trust. Hindi pwedeng meron kang belief pero wala kang trust. Hindi pwedeng faith and belief lang. Kailangan meron pong trust. Kailangan magkakasama yung kasi sa Greek word, ang ginamit po dyan ay pistis at iisang salita lang ho yun. Pero tatlo ang component niya. Okay? Trust, belief, and faith. I hope maliwanag po yon mga kapatid. Kaya hindi nila mapalaya, no? So, kaya kung tatanungin natin, ano bang hinahanap ni Jesus Christ dun sa mga disciples niya? Which, mga kapatid, ito rin ang hinahanap ng Diyos sa atin ngayon. Kung gusto natin na ang Diyos ay maghimala or tayo ay gamitin ng Diyos para tayo ay makapag-perform ng miracle, kumbaga po, no? Yung baga pag pinanalangin natin ay gagaling o kaya hiniling natin ay mangyayari. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay yung po, yung trust, yung faith, yung belief, which is pistis in the Greek language. Puntahan natin yung Mark 9, verse 17, sabi diyan, one of the crowd gave him the answer, Rabbi, I brought my son to you because he has an evil spirit in him that makes him unable to talk. Tingnan niyo po, dito sa Mark 9, yung lumapit sa kanya na ito ay yung tatay, yung lalaki. Pero ang ginamit ni Mark dito ay sabi diyan, he has an evil spirit. Pero dun po sa Matthew, ang ginamit niya, he is an epileptic. So, again, ulitin ko po, hindi mali si Matthew at tama si Mark or hindi mali si Mark, tama si Matthew. Parehas silang tama. Kasi nga po, nung panahon nila, kapag ikaw ay epileptic, ang tingin po nila doon, possess ka ng evil spirit. Unlike ngayon, di ba ho? May mga tao tayong kakilala, meron po silang ganitong karamdaman na sila ay epileptic, pero hindi naman sila possess ng evil spirit. Yun po ay talagang karamdaman yon, no? Kaya lang yung panahon nila na yon ay inuugnay nila lagi ang karamdaman na epileptic na siya ay possess ng evil spirit. Kaya dito sa Mark 9, makikita natin yung tatay nung lumapit sa account ni Mark, yung tatay nung lumapit kay Jesus Christ, ang sinabi niya, may evil spirit yung anak niya. Pinoposes ng evil spirit. Pero dun sa Matthew, ang lapit niya kay Jesus Christ, yung anak niya ay epileptic. Maliwanag na ho tayo doon. Verse 18, whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, grinds his teeth, and becomes stiff all over. Typical ng isang epileptic, di ba ho? Ganyan yung epileptic eh. Kami, may kapitbahay kami sa Taguig, ganyan eh. Kapag siya sinusumpong, bumubula ang bibig, no? Parang nagsisisure, tapos yung nangangalit yung kanya mga ngipin, tapos naninigas yung buong katawan, kaya napakahirap niyang kontrolin, ang laki-laking tao pa, yung kapitbahay namin doon sa Taguig, ganoon. So, siya po ay merong karamdamang ganoon. Tapos sabi dito, I asked your Talmidim to drive the spirit out, but they couldn't do it. Verse 20 sa Matthew 17, he said to them, because you have such little trust. Yes, I tell you that if you have trust as tiny as mustard seed,
You will be able to say to this mountain, move from here to there and it will move. Indeed, nothing will be impossible for you. Mga kapatid, take note. Yung sinabi po ni Jesus guys dito, na if you have trust as tiny as mustard seed, you will be able to say to this mountain, move from here to there and it will move. Yan po ay isang Jewish expression. Hindi po natin pwedeng i-interpret yan ng literal. Dahil kahit to nung panahon ng Panginoong Jesucristo, wala ho tayong mababasang account na si Jesus Christ ay inilipat niya ang isang bundok sa isang lugar at mapunta sa ibang lugar. Wala hong ginawang ganon si Jesus Christ. Yan po ay isang Jewish expression nang ibig sabihin po diyan ay yung pananampalataya, yung pistis na sinasabi natin na yon. Kahit na gaano pa siya kaliit, basta meron siya noon, ay pwedeng mangyari ang isang imposibleng bagay. Okay? Hindi po literal yan, ha? Hindi yun literal. Kasi yung pong mustard seed, siya yung pinakamaliit na bagay nung time nila at yung pong mountain ay pinakamalaking structure nung panahon nila. Kaya po, ang sinasabi sa atin dito, basta meron ka nung pistis na yon, ibig sabihin, meron ka po nung trust, may faith, may belief ka, sa lengguwahe natin ngayon, pwedeng mangyari ang imposible. Siyempre, hindi po ikaw ang gagawa nun. Ang gagawa nun ay ang Diyos. So, ang hinahanap ng Diyos sa isang tao ay meron siyang trust, merong faith, merong belief. No? Meron po siyang pagtitiwala, may paniniwala, at may pananampalataya. Okay? Ang isang salita nun ay pistis. Ulitin ko po. So, verse 21, wala ho siya. Wala ho siya sa verse sa ibang mga Bible. Na tumalo na kaagad sa verse 22. As they were going out together in the Galilee, Yeshua said to them, the Son of Man is about to be betrayed into the hands of people. Punta ho tayo dun sa Luke. No, basahin ho natin yung verse 19. People without any trust, he responded, how long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him to me. Pagdating mo sa Matthew, pagdating sa Mark, ang sinasabihan ni Jesus Christ na ditong people without any trust is yung pong tatay at yung pong crowd. Doon po sa Matthew 17, ang sinasabihan niya is yung mga disciples. May mali? Hindi po, walang mali. Si Matthew, ang binigyan niya lang ng focus yung mga disciples. Bakit to? Kasi kailangan maintindihan natin, si Matthew ay isang purong-purong Hudyo. At si Matthew, ang focus niya ay mga Hudyo. Si Mark, ang focus niya ay mga Gentiles. Kaya po, nung sinulat ni Matthew ito, ang kanyang focus lang ay yung mga Hudyo. Kaya nung sinabihan ni Jesus Christ na they have little trust, ang focus ni Matthew, yung mga Hudyo lang, yung mga disciples. Dito po sa 19, yung crowd kasi, halo-halo na po yun. May mga Hudyo, may mga Gentiles na doon. Tandaan natin, ang sumunod kay Jesus Christ, hindi lang mga Hudyo, may mga Gentiles na. Kaya sa account ni Matthew, dahil ang focus niya ay Jew, lumalabas po ang sinabihan ni Jesus Christ ng meron silang maliit na pananampalataya o may maliit silang trust, ay yung mga disciples. Whereas kay Mark, dahil ang focus niya is as the Gentiles, ang sinabihan dito is the crowd. Kaya wala pong mali dyan, no? So, sabi dyan, how long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him to me. And then, sabi po sa verse 20, they brought the boy to him. And as soon as the spirit saw him, it threw the boy into a convulsion. As soon as the spirit saw him, so Jesus Christ, it threw the boy into nagkumbulsyon yung bata, no? Yeshua asked the boy's father, how long has this been happening to him? Ever since childhood, he said. So, mapapansin niyo po mga kapatid, di ba? Ang account kay Matthew, mas maikse kesa sa account kay Mark. Mas maraming mas maraming talata, mas maraming kwento si Mark kesa kay Matthew. Reason? Kasi nga po,
Si Matthew, ang focus niya lang yung Hudyo. Si Mark, ang focus niya yung Gentiles. Kaya po ganyan ang construction niyan. Nako, konti na lang oras ko po. Matthew 17 verse 23, sabi diyan, who will put him to death, and on the third day he will be raised, and they were filled with sadness. So, dito in-announce na ni Jesus Christ, no? Yung kanyang kamatayan. Pero in-announce niya rin naman yung kanyang muling pagkabuhay. And then sabi diyan, and they were filled with sadness. Bakit to? Napuno ng kalungkutan sila. Now, tayo po, sa panahon natin ngayon, kasi alam natin, namatay si Jesus Christ at nabuhay na magmuli. Walang problema po sa atin yon. Sa kanila kasi malaki po ang problema nila doon. Bakit? Kasi nga, naniniwala sila na si Jesus Christ, naniwala na po sila na si Jesus Christ ang kanilang Mesaya. Ngayon, ang hindi po nila matanggap ay ang Mesaya nila ay mamamatay. So yun ang hindi po nila matanggap. Paano nang mangyari na ang Mesaya, no? The anointed one, ibig sabihin po yung mag-unite sa Israel, yung magpapalaya sa Israel mula po sa pagkaalipin sa Rome. Paano kaming palalayain yan? Mamamatay. So hindi po nila ma-reconcile yun. No? Kasi nga ang isip po nila si Jesus Christ, tanggap na nila, sige, ikaw yung Mesaya namin. Pero hindi nila matanggap, yung Mesaya mamamatay. Ang tinitingnan ho nila, ang Mesaya nila, pagpapapatayin yung mga kalaban nila. At sila ay palalayain mula sa pagkaalipin ng Rome. Pero bakit ganito mamamatay siya? So, kaya ho sila nalulungkot. Hindi ho dahil mamamatay siya. Kung hindi, nalulungkot sila dahil hindi nila maintindihan na ang Mesaya nila mamamatay. At hindi ho nila mag-grasp yun, yung mabubuhay na magmuli on the third day. Hindi nila talaga maintindihan niya. Now, para ho sa atin, maliwanag na yan. Kasi alam na natin ang kasaysayan. Buo na ang Bible . Sila ho wala namang New Testament. Sila ho ay Old Testament lang ang libro nila noon. At this point pa po, si Jesus Christ ay hindi pa talaga fully nagre-reveal ng kanyang pagiging divine. Hindi pa siya fully nagre-reveal ng pagiging Messiah ng Israel. No, doon pa lang sa kanyang mga disciples. Kaya yung mga disciples talagang naguguluhan sila. And then sabi diyan in verse 22, and Eve often tries to kill him by throwing him into the fire or into the water. But if you can do anything, have pity on us and help us. No. So ito yung sa bata pa ulit. Yeshua said to him, what do you mean if you can? Everything is possible to someone who has trust. Instantly, the father of the child exclaimed, I do trust. Help my lack of trust. So dito po, yung tatay mismo ay umamin siya na siya ay nagkakaroon din ng struggle pagdating dun sa trust na sinasabi. So, sabi ni Jesus Christ diyan, everything is possible to someone who has trust. Again, na-explain ko na po sa inyo kung ano ibig sabihin ng trust na yan, mga kapatid. It is pistis in Greek, and pistis means hindi po siya isang salita sa time natin ngayon. Sa time natin ngayon, ang ibig sabihin po ng pistis ay pananampalataya, pagtitiwala, at paniniwala. Yun po ang component ng pistis, mga kapatid. So dito na lang po muna at tatalakayin natin yung mga susunod na mga talata sa susunod pong Biyernes. God bless us all, mga kapatid. And tayo po ay